October 25, 2024. Amin, kung saan dapat sana original lalagyan. Pero dito nilabuhay sila, wala na disgrasya. Basa ng ulan, langis, pinapahid niya. Pakita mo yung sa may buntot. Yan, yan po ang tunaw. Wala naman po na disgrasya. Ilang buntot at saka ang kanilang pakpak. Saka pakpak. Kasi po ako mag-i-stack ako ng manok. Ayaw ko ng po, uniform na itsura. Uniform na itsura, uniform ang colt. October 25, 2024. Katatapos lang po ng napakalakas na bagyo na Christine. Grabe. Pero wala naman po na disgrasya. At saka masisigla po sila kasi naka-winning tone. Pag naka-winning tone, wala kayong alalahanin. Matatag po sila. Tingnan, sisigla ng manok. Pero yan po ay ikinip namin. Bukod sa Mexican box, ito, dito po. Yun ang purpose dito. Nakatali yung mga kulungan. Kapag hindi kaya sa TV, meron silang bubong. Kaya nga po nakaganyan yan eh. Medyo makalat lang ha. Ano ba exact time? 5:30 AM. Tingnan, binabalik na po namin kung saan dapat sana original lalagyan. Pero dito nilagay namin safe sila. Dapat meron kayong panghuli na yung gano para wag hawakan sa buntot. Tingnan nga natin yan. Lahat ng pinto patulak. Tingnan natin yan. Wala namang na-disgrasya. Kaya tingnan ko, gaganda. Tingnan nyo po, sa winning to, gaganda na balahibo ng lumulugon. Buhay na buhay sila, wala na-disgrasya. Basa ng ulan. Pero wala po yung kwenta sa kanila na dumudulas lang yon. Kasi nga, maganda ang pakain, balansyado. Yung oil gland niya active, yun lang is ipinapahid niya. Pakita mo yung sa may buntot. Yan, yan po. Tumutuka siya dyan. Tumutuka siya dyan kasi may oil dyan. Yun po. Ipapahid sa balahibo. Yan. Kaya dapat po laging healthy. Nangyayari lang to pagka healthy siya. Productive po yung kanyang oil gland. Doon sa may puwet. Yun yung kuntil na yon. Tapos pagkatuka niya doon, ipapahid sa balahibo, waterproofing na po. Tingnan ko nga yan, kuya. Sige. Tali na sa kanyang original na lalagyan. Nakaayos po kami. Doon yan sa phase 3. Tingnan nyo, ako mismo may alam. Sa phase 3 sila nakalagay. Mamaya bisitahin po natin tuloy-tuloy sila lahat. Yan, nandyan po, nilagay ko dyan para sila yung protektado. May higit 200 to. Pati po yung iba yung nasa Mexican box, mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo, sisigla. Gutom na yan. Kasi po, half feeding lang, hindi ko pinol feed. So gutom na ho yan, empty. Tandaan nyo, pagpaspas ng hangin ay lagi ninyong babawasan ng pakain kasi mahina sila magtunaw. Wala naman po na disgrasya. Almost 300 to. Bisitahin pa ho natin. Maraming gagawin. Ito po yung Mexican box. Hindi nasisira ang kanilang buntot at saka ang kanilang pakpak. Stakan ko po ito phase 3. Lagayan ng mga pan 2026 pa. Mga 2 years old to. Halo na po ng 2 years old at saka 3 years old. Tayo natin sila. Tingnan nyo po, walang galos ang buntot saka pakpak. Po, nililipat na nila. Pinabalik sa original na kinuhanan. Kasi po ako mag-i-stack ako ng manok. Ayaw ko nang nalilipat ng hindi ko alam. Kaya po pag gano'n kayo, sika na ng mga aso.
Gano'n kayo, ay monitor ninyo. Alam nyo kung may nawawala o nanakaw na ba. Kaya yun po, sisigla nila. Gano'n pag sa winning tone, matatag po sa taglamig. Stock na po ito, kaya ayaw ko mababawasan. Yan po, uniform din na itsura. Uniform na itsura, uniform ang health. Yun po, nangyari. Di ubo sa saging. Pinaghirapan ko po ito. Simula itlog pa'y kasama na. Kaya ayaw ko na may madidisgrasya. Mga ganito sasabitan. Lusin. Wala pong bawas ang pakpak, buntot. Kasi bago na po yan eh. Tingnan nyo po yung nangyari sa saging. Sa lakas ng bagyo. Wasak. May bala yung halama, wag lang ang manok. Wag hawakan sa buntot pag ilalabas ha. Alam ko po kung saan nakalagay ang bawat isa niyan. Yung facilities po, tingnan nyo, nakatali oh. Ayan oh, yung po ang tali. Kasi kung hindi tinali, sa lakas ng hangin, wasak yan. Tahin natin ito. Wala namang naitumba. Okay ang round pen. Wala na baklas.
yung iba medyo nagdumi lang. Kapag ka po may Mexican box, kampante ka na walang madidisgrasya. May kikip mo sila kahit pag anong kalakas ang bayo ng bagyo po. Makalat. Yun po, facilities natin heavy duty since 2005 pa yan. Every 2 years lang pinipinturahan. Pero hindi po sila pwede dyan habang umuulan. Sigurado ko patay yun. Ayun po, Mexican box. Pagka po nag-aarawan bukas, pwedeng gamitin. Buti bagong tabas, bago bumagyo. Yan po, hugasan namin yon. Ready uli. Yun, wala nasirang pakpak buntot. Pero ito, yung board nasira. Di magaling. Kung nagbabasketball ka, hindi ka muna kailangan magpa-board. Kaya sigurado tira mo ringless. Yun ang practice mo eh. Wala, ganun talaga. Nagmamanok. Nabaklas din po yung bubong. Okay lang yun, magagawa pa. Pero yung pagmanok ang nadisgrasya, pakatagal. Wala, tsaka nakakapanghina po pag may nadidisgrasya ang manok. Ito po ang Mexican box. Ang daming nasa gitna buhay nito. Ito naman po ang pinakamakulit sa lahat ng nilalang dito sa farm. Let's go! Ayan po. Dito na yan sa phase 2, ano? Ito na po yung mga candidates natin na sa wall slasher. Ingat na ingat ko. Tingnan nyo, naikalat ang basura, sumabog lahat yan. Ganon talaga. Nandun lang po kahapon sa may pick up, saka doon sa taas, para sila'y panoorin habang nililikom. Kaya na rin po natin itong nasa phase 1, lagayan ng mga broodcock, saka ibang mga 4 at saka 5 years old. Tingnan ko nga kung saan yan. Ayan po, kabisado ko ang tao, hindi nila kabisado kung saan. Tingnan natin itong mga to. Iba pong facilities, buti nakaharang ang bakod. Kung hindi, kaya pulli pa rin yan. Dumi. Gaganda na po ng kulay at balahibo. Magkakapatid po ito, full brother na 4 years old tsaka 5. Magkahalo ho dito para alam ko ang bubunutin pag inihanda.
So wala tayong problema sa phase 1. Saka doon sa phase 3. Itong phase 2 binubuklat pa, pero sigurado wala rin to. Madumi lang. Kaliwa muna. Tuloy lang po ang linis ng mga gamit. Pagkatapos gamitin, lilinisan. Huwag yung i-stack ng madumi. Galit po ako doon. Dapat lagi malinis. Maluluma na yan, nare-repair na rin. Kasi hindi mo alam kung kailan nila may bagyo. Kaya po, safest na taguan ay ang Mexican box. Ulit-ulit ako daw, walang disgrasya ang buntot, pakpak. Mabisita na po natin ang phase 3 at saka 1, itong 2. Kapag ako po ang titingin, ay wala nagka-problema. Kaya dapat bagay sa tauhan, dami ng tauhan, laki ng lugar, at dami ng manok na aalagaan. Yun po. Masisigla sila. Pero kung titingin kahapon, hindi sila ikinip, patay po lahat daw sa sobrang lakas ng bagyo. Back to normal feeding na po. Masisigla na sila kumain. Kung magka-problema ang mga manok mo, bawi na lang. Kailangan po dito yung matatagang kalooban mo sa dami ng pagdadaanan ng buhay ng manok. Ganun talaga. Linis-linis. Okay lang ba kayo? Nakatulog na ayos, nakakain. Right? Sa Progressive Poultry Supply, tamang nutrisyon para may proteksyon. Safe din po yung ibang mga inahin na gagamitin sa breeding kasi nga may bubong at nakatali rin na lang ang facilities dito. Sumisikat na po ang araw. Back to normal feeding tayo ha. Yung dami na 35 grams ng winning tone. Napakaganda po na result. Lahat nagtunaw kasi nga in-underfeed. Matatag sila kasi hindi naman sila nagkasakit ng bata. Hindi naman ako nag-aalaga niya nagkasakit ng bata. Ayoko po niyan kasi nag-i-stack ako ng manok.
Bawi na lang kung may nadisgrasya. Ganun talaga ang pagmamanok. Kailangan matatag ang kalooban. Marami linisin.